Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Janela Benitez at ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang huling mga sandali ni Rizal bago ang kanyang kamatayan. Mga liham na kanyang isinulat, ang katahimikan sa loob ng kanyang selda at ang hindi matitinag na tapang na ipinakita niya hanggang sa huli. Kasama rin dito ang mahalagang papel ng kanyang matalik na kaibigan mula Europa, si Ferdinand Blometret na nanatiling tapat at sumuporta kay Rizal hanggang sa kanyang huling araw. Rizal Farewell Letters, December 29 to 30, 1896. So, pagkatapos na mabasa ni Jose Rizal ang kanyang death sentence, nag-spend siya ng quiet time sa Bresson Chapel. So, dito, makikita natin na kahit alam niyang papatayin siya, pinili niyang maging calm at reflective sa huling oras niya. Sa kanyang cell, nag-umpisa siya magsulat ng farewell letters sa mga pinakamalapit sa kanya tulad ng kanyang kuya na si Pasiano at kaibigan niyang si Dr. Ferdinand Blometret. Sa letter niya kay Blometret, December 29, 1896, sinabi ni Rizal na siya ay i-execute kinabukasan. Ipinahayag niya na walang sala siya sa rebellion at mamamatay siya na may clear conscience. So, ibig sabihin, alam niyang tama ang ginawa niya sa pananaw ng kanyang prinsipyo at moralidad. Pinadala rin niya ang kanyang huling paalam at iniwan ang isang annotated book na ibinigay ni Blometret sa kanya noong nasa dapitan. So, ang librong ito ay anthology German poems na pinag-aralan at inannotate ni Rizal habang nasa dapitan at ginawa niya itong remembrance gift para kay Blometret. Sino ba si Ferdinand Blometret? Ferdinand Blometret was Rizal's best friends from Europe, a supportive scholar who believed in the Filipino struggle and stay loyal to Rizal until the end. Sa letter niya kay Pasiano, ipinakita ni Rizal ang kanyang regret at guilt sa pag-iiwan sa kanyang kuya na magdala ng responsibilidad ng pamilya. At pinasalamatan niya si Pasiano na sa suporta sa kanyang edukasyon at humihingi ng tawad sa mga hirap na naidulot ng kanyang buhay at mga aksyon. Kahit na sinabi niyang hindi siya aktual na kasali sa rebellion, inamin niya na maaaring ang kanyang mga isinulat ay naka-impluwensya sa iba. So, dito makikita ang kanyang love and care for family kahit na may panganib sa sarili. Mi ultimo adios. Sa parehong gabi, sumulat siya ng kanyang final poem at ini-insert niya ang manuscript sa alcohol lamp at ibinigay sa kanyang kapatid na si Trinidad. So, makikita dito na kahit papalapit na ang kanyang kamatayan, pinili ni Rizal na i-document ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang ideals. Ang poem na ito ay simbol ng patriotism at sacrifice. So, sa umaga ng execution, December 30, sumulat ulit siya sa pamilya at humingi siya ng forgiveness sa sakit na idinulot ng kanyang kamatayan at pinapayuhan ang pamilya na maging mapayapa at magka-harmony sa buhay. Nais niya ng simpleng libing at nagpakita rin ng awa para kay Josephine Bracken. Sumulat din siya ng maikling mensahe sa kanyang ama at ina at nagpapasalamat sa kanilang sakripisyo. Para kay Josephine, iniwan niya ang isang maliit na libro bilang huling alaala. Ibinigay ni Jose Rizal ang librong Imitation of Christ kay Josephine Bracken bilang huling regalo bago siya mamatay. Execution of Death. Daw ng Disyembre 30, 1896, bandang 5:30 ng umaga, ginising ng mga gwardiya si Jose Rizal sa kanyang selda sa Fort Santiago at alam niyang iyon na ang huling araw ng kanyang buhay. Kaya ginugol niya ang mga natitirang oras sa pananalangin at pagninilay-nilay. Kasama niya noon ang mga Jesuit priest na sina Father Jose Villacara, Father Stanislao March at Father Miguel Sadera Mata, na nagbigay sa kanya ng espiritual na paggabay at lakas ng loob
loob. Si Rizal ay nagkumpisal tumanggap ng komunyon at sumulat ng mga liham para sa kanyang pamilya bilang papamaalam. Ang tagpong ito ay nagpapakita kung gaano kapanatag at matatag si Rizal kahit alam niyang papatayin na siya. Hindi siya nagpakita ng takot bagkus ay hinanda niya ang kanyang kaluluwa at puso sa harap ng Diyos. Sa madaling salita, ang umaga ng kanyang kamatayan ay naging sandali ng kapayapaan at pananampalataya para kay Rizal. Habang ang iba ay maaaring nanginginig sa takot, pero si Rizal ay kalma at nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos. Ipinakita niya na ang tunay na bayani ay hindi lang matapang sa laban, kundi matatag din sa harap ng kanyang kamatayan. Bandang alas 6 ng umaga, binigyan si Jose Rizal ng kanyang huling almusal. 2 nilagang itlog, 1 tasa ng kape at ilang biskwit. Ngunit sa halip na kainin ito ng mag-isa, ibinahagi niya ito sa mga gwardiya niyang nagbantay sa kanya. At ipinakita ni Rizal sa kasandaling iyon ang kanyang kabaitan at kababang loob. Kahit papatayin na siya, niisip pa rin niyang magpasalamat sa mga sundalong naging mabait sa kanya. Binigyan niya sila ng maliliit na alaala o keepsakes bilang tanda ng kanyang pasasalamat at pagkilala sa kabutihan nila. Ang simpleng almusal na ito ay hindi lang pagkain, kundi isang simbolo ng kapayapaan at kabutihang loob ni Rizal hanggang sa huling sandali. Sa madaling salita, ang huling almusal ni Rizal ay patunay na kanyang pagiging mapagbigay, magalang at marangal. Kahit alam niyang malapit na ang kanyang kamatayan, pinili niyang ipakita ang kabutihan at pagpapasalamat sa mga taong nasa paligid niya. Bago daw umalis sa kanyang selda sa Fort Santiago, ay sinulat daw ni Jose Rizal sa kanyang paboritong aklat na Imitation Christ ang mga salitang, "Mamamatay akong payapa at masaya." Ang simpleng pahayag na ito ay nagpapakita ng buong pagtanggap ni Rizal sa kanyang kapalaran at wala siyang takot o galit. Bagkus, tinanggap niya ang kamatayan bilang kabayaran ng kanyang pagmamahal sa bayan. Pagkatapos niyang magsulat at dumating si Lieutenant Luis Taviel de Andrade, ang kanyang tapat na abogado, kasama ang mga sundalong Espanyol na siyang naghatid sa kanya palabas ng kulungan papunta sa Bagong Bayan, pero ngayon ay Luneta Park na, kung saan siya babarilin. Habang inilakad siya palabas, kalma at matatag si Rizal at marami sa mga nakasaksi ang humanga sa kanyang tapang at dignidad. Sa madaling salita, bago siya lumabas ng selda, iniwan ni Rizal ang huling tanda ng kanyang pananampalataya at katahimikan ng loob. Sa halip na magreklamo o matakot, tahimik niyang hinaharap ang kanyang tadhana bilang isang bayani na handang mamatay para sa bayan. Noong 6:30 AM, nagsimula na ang huling paglalakad ni Dr. Jose Rizal mula sa Fort Santiago papunta sa Bagong Bayan Field. So ngayon ay Luneta Park or Rizal Park. Mahigit 1 kilometro ang layo nito, pero kahit mahigpit siyang nakaposas, handcuffed, matatag at diretso pa rin siyang naglalakad. Suot niya ang isang itim na suit, puting kamiseta de chino or shirt, at itim na derby hat. Isang maayos at kagalang-galang na pananamit para sa isang taong haharap sa kamatayan. Naglalakad siya, nakita niya ang huling pagkakataon, ang lungsod ng Maynila na minamahal niya at pinaglaban niya sa kanyang mga isinulat. Kahit papalapit na siya sa kanyang kamatayan, kalma si Rizal. Ang mukha niya ay payapa, walang bakas ng takot at minsan pa nga ay ngumiti siya sa ilang taong nakikilala niya sa daan. Pinapakita nito kung gaano katatag ang loob niya, handa siyang mamatay para sa kanyang prinsipyo at bayan. Sa magkabilang gilid ng kalsada,
Maraming tao ang nakapila, tahimik, malungkot at nagluluksa. May ilan pang lumuhod at nagdasal habang dumadaan siya, bilang paggalang at pagsuporta. Kahit bawal ang magpakita ng protesta noon, ramdam na ramdam ang bigat ng emosyon ng mga Pilipino. Pagdating malapit sa lugar ng pagbaril, sinuri muna siya ng isang Spanish doctor na si Dr. Felipe Ruiz Castillo. Tiningnan niya ang pulso ni Rizal at nakakagulat at normal at steady ang tibok ng puso. So ibig sabihin, kahit ilang minuto na lang ang natitirang tira bago siya barilin, wala siyang kaba o takot. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran ng may dignidad at tapang na lalo pang nagpatibay sa imahe niya bilang bayani. Ang lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano katahimik, matatag at handa si Rizal sa pagharap sa huling yugto ng kanyang buhay. Hindi siya nanginig, hindi siya nagpakita ng takot o pinakita niya na ang isang tunay na bayani kahit sa harap ng kamatayan ay nagpapakita ng tapang at karangalan. Tingnan 7 AM nakarating si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan Field, ang lugar kung saan gagawin ang kanyang pagbaril. Sa harap niya ay naroon ang 8 sundalong Pilipino na bumubuo sa firing squad, at sa likod nila nakapwesto naman ang mga sundalong Kastila at nakaabang at handang paputukan ang mga Pilipino kung sakaling tumanggi silang barilin si Rizal. Pinapakita nito kung gaano kakakontrolado at kastriktong pinamahalaan ng mga Kastila ang buong proseso at walang pwedeng sumuway. Humiling si Rizal na harap-harapin ang firing squad at gusto niya sanang nakatingin siya sa mga baril bilang simbolo ng tapang at dignidad, pero hindi ito pinayagan ng mga opisyal at sa halip pinaharap siya patungo sa dagat at ang likod niya ang nakatutok sa mga babaril sa kanya. Ipinilit nila ito dahil para sa kanila ang pagbaril sa isang tao sa likod ay simbolo ng pagtataksil, isang paratang na ipinupukol nila kay Rizal at kahit wala siyang ginawang kaharasan. Itinali ang kanyang mga kamay sa likod, ngunit hindi siya tinakpan ng mata. Kahit inalok siya, tumanggi siya sa blindfold. Hindi niya kailangan takpan ang kanyang paningin, handa siyang harapin ang kamatayan ng malinaw at buong tapang. Huminga si Rizal ng malalim, isang uling paghinga ng isang taong alam ng matatapos na ang lahat. Tumingala siya sa langit, marahil ipinagdarasal ang kanyang pamilya, ang bayan at ang kinabukasan ng Pilipinas. Nang ibinigay ang hudyat ng fuego, nang ibig sabihin ay fire o pusila, pasabay-sabay na umalingaw ang mga putok ng baril. Sa mismong sandaling iyon, gumawa si Rizal ng isang huling makasaysayang kilos. Ibinaling niya ng bahagya ang kanyang katawan upang sa kanyang pagbagsak nakaharap siya pataas, nakatingin sa langit, hindi patalikod at hindi nakayuko. Ito ay parang simbolo ng kanyang huling laban at pag-angat na kahit pinatay siya bilang bayani pa rin siyang bumagsak. It was 7:03 AM, December 30, 1896. The greatest Filipino hero had fallen. His final words were believed to consummatum est, which is the meaning as it is finished. 7:03 AM, December 30, 1896, sa loob lamang ng 3 minuto, matapos dumating si Rizal sa Bagong Bayan, natapos ang buhay ng taong nagbukas ng kamalayan ng mga Pilipino. At sa uling sandali ng kanyang buhay, pinaniniwalaang sinabi niya ang mga salitang consummatum est na ang ibig sabihin ay tapos na o natapos na ang misyon. Sa kanyang pagkamatay, hindi lang isang tao ang bumagsak.
Bumagsak ang pinakadakilang bayani ng Pilipinas. Pero mula sa pagkabagsak niyang iyon, nagsimula ang apoy ng revolusyon at pag-asa para sa kalayaan. Tapos ang firing squad, isang opisyal na Kastila ang lumapit kay Rizal at tiniyak ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng isang huling putok sa kanyang likod at malapit sa balikat. Ito ay isang karaniwang paraan noon para siguraduhin ang pagkamatay kahit na sa kasong ito malinaw ng patay na si Rizal mula sa firing squad. Maraming tao sa paligid ang nangingilid sa luha, tahimik na nagdadalamhati, pero may ilan ding sumisigaw ng Viva España, hindi dahil sa gusto nila kundi upang mapaligaya ang mga awtoridad at hindi maparusahan. Makikita dito ang takot ng mga Pilipino noon sa kanilang mga mananakop at kung paano sila napipilitang ipakita ang pagsunod kahit sa harap ng kalungkutan. Habang inaalis ang katawan ni Rizal, tumutugtog ang military band ng Marcha de Cadiz, isang musika ng Kastila na nagbibigay ng maringal ngunit malungkot na backdrop sa huling seremonya ng bayani. Ang kanyang katawan ay dinala sa isang simpleng kahoy na kabaong na bantayan ng mga sundalo at palihim na dinala sa Paco Cemetery. Sa sementeryo, ang pagkakabaon kay Rizal ay walang pangalan. Tanging mga inisyal na RPJ Jose Protasio Rizal sa reverse lamang ang nakasulat para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi pinayagan ng kanyang pamilya na dumalo sa libing kaya lalong dumagdag ang lungkot at kawalan ng katarungan sa pangyayari. Dahil araw, pagkatapos sina Trinidad at Narcisa Rizal ang kanyang mga kapatid na babae ay nagbigay ng suhol sa isang gwardiya upang maitala ang eksaktong lokasyon ng kanyang libingan. Pinapakita nito kung gaano kahirap para sa pamilya ni Rizal na magpakita ng respeto sa kanyang huling hantungan sa ilalim ng kontrol ng Kastila. So, noong 1898, ang katawan ni Rizal ay inilipat mula sa Paco Cemetery at sa wakas ay inilibing si Rizal sa monument sa Luneta Park kung saan siya nananatiling simbolo ng pambansang bayani at inspirasyon ng kalayaan. So dito, ang kanyang alaala hindi lamang buhay sa kasaysayan, kundi patuloy na nagbibigay pag-asa at lakas sa bawat Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Thank you so much.